Ayan po, mist spraying po tayo with Sir Miguel Raquel. Yan po yung tinatawag natin na mist spraying. Bawal po nating masaktan yun pong atin pong mga butil. Ang mahalaga po, tinatamaan natin sila. Pwede po nating i-adjust ng bahagya kapag mataas. Ang mahalaga po ay wag masaktan yung ating mga butil. Yan, pwedeng tulis ng konti kuya pag mataasan tayo. Adjust mo ng konti kuya para makita lang nila. Yun, yan. Yan po. Kung titingnan po natin ay kakaunti pa bulaklak kasi nga po nasa loob sila. Yan. Pag hindi pa rin kaya abot, long trip mo kuya naman para maabot yung dulong-dulo. Ayusin mo lang pagbaba. Ayan. So, nasa loob po kasi mga bulaklak nito. Kaya mahirap pong makita. Ayan. Ayan po. Ayan po si Kuya ano naman. Si Kuya Andy. Ayan. Yan po yung tinatawag natin na mist spraying. Hindi po importante na malakas dahil hindi po natin dapat nasasaktan yung atin pong mga bagong butil. Tandaan nyo po. Yung mga bagong butil po natin eh, napakaselan po niyan. Yan po ay merong mga needles na iniingatan tayo. Once na naputol po yung mga matutulis na parang ano niyan, yung parang karayom po sa puwitan niyan, mahihirapan na po yan lumaki. Maniwala po kayo sa akin mga ka-farm. Yan po ang isa sa dahilan kung bakit mist application po ang ipinapagamit ko during partial hugas. Tandaan nyo po, mas effective ang mist spraying kahit sa ang malalaking plantation, yan po ang ginagawa. Subalit, dito po sa atin ay pinapalitan pa yung nozzle, binubutas, pinapalaki para daw po malakas ang buga. Tandaan nyo po, sa matinding atake ng insekto, ang mist application or mist spraying practice po ang pinaka-effective dahil paglipad po ng insekto ay tatamaan siya ng pinakang residue ng lason. Malaki po ang covering niya. Kapag po naka-jet spraying tayo, matalas po ang pakiramdam ng ibang insekto, lalo na po yung hoppers. Kapag po kasi yan ay tinamaan yung dahon at naramdaman nila, sila po ay agad na pong aalis dyan. Makakapagtago na po sila sa likuran. Ayan. Napapansin nyo po ha? Yan po, meron silang maliliit na yan na parang karayom sa puwitan. Kapag po malakas ang pressure ng ating nozzle at aksidente pong naputol yan ng maaga, kusa po kasing nawawala yan. Kapag yan po ay aksidenteng naputol ng mas maaga, sigay na po yan or hindi na po lalaki mga ka-farm. So kung sa bata po, may tamang paraan po ng pag-aalis ng pusod. Yan po yung pinakampusod nila mga ka-farm. Ayan, na pwede po makasama kung mali po ang timing. Ayan, so underdose lang po tayo dito ng ng atin pong tinatawag na Propienopause, yung atin pong single shot. At Kuya Andy, hindi mabaho Hindi mabaho. Tayo mabaho ba yung single shot natin? Walang amoy. Yan. Sabi, may nag-comment po kasi na mabaho daw. Sabi ko, baka po yung ginagamit nilang lason ay gumagamit sila ng ibang klase ng lason katulad po ng acephate. Gumagamit sila ng ibang Propienopause, ng ibang brand. Ayan. So, kami po, hindi po kami gumagamit ng ibang brand ng Propienopause kasi lahat po ito NS product yung ginamit namin mga ka-farm. Ayan. So, si Kuya Amang po makakapagpatunay yan. Kuya Amang, lahat NS product gamit natin. Yes. Yan. At saka yan po si Kuya Andy. Kaya sabi ko nga po ay to see is to believe. Siyempre kasama ko ang mismong representative ng NS. Mahirap po kasi magsinungaling tayo. Hindi kami gumagamit ng ibang gamot. Yan. NS product. Yan. At saka tayo yung ating single shot na Propienopause, hindi po siya kasing baho ng iba. Kaya walang nagrereklamo na baka makasama sa pang-amoy nila. So, okay lang naman po yung may konting amoy kasi kailangan po ng fumigating action. Kaya lang pag sobra po ay masama. Napakadami kuya. Ang mangyayari kasi dito, hindi naman po yan lahat ay tutuloy. Malalaglag. Ang mangyayari dyan, kung alin yung unang lumaki, yan yung magdidiretso. Kaya naglagay na kaagad tayo ng magandang foliar. Every spray natin, maglalagay tayo ng ating double eagle. O di kaya yung ating 5545. Ayan. So yan po, si Sir Miguel, nakamonitor siya doon sa tinatawag natin na mist application. Hindi po natin kailangan tanggalin ang kusot kaagad ngayon yan. Dahil nga po, delay po ang
development. Alam naman po natin na nagpabaon kami dito ay 26 days na dahil nga po ulan ng ulan. So ibig sabihin po, full of stress, kaya po late po ang naging development. Yung size po na yan, pang 32 days lang po yan. Ngayon po ay 34 days dahil po na-meet na natin yung 7 days na residual activity nung ginamit nating mga lason. Ngayon po ay pang 8 days kaya kailangan na po nating mag-partial hugas mga ka-farm. So ulitin ko po ang mga ginamit natin sir ngayon dito. Sir? Sir? Double Eagle, Harap dito. ating liquid fertilizer, single shot, propano post, at saka po itong double 7 Carbaril. carbaril. Ayan. Escudo. Fungicide. Fungicide po natin. Ayan. Yun po yung mga ginamit namin dito ngayon. Sir, invite mo. Nasa YouTube channel natin yung mixing. Ito po, invite po namin kayo sa YouTube channel po ni Ka-Farm TV. Search Nandun nyo po. lang po, makikita nyo po ron lahat po ng mga Mixing natin. mixing po natin. Mula nung nag-induce po tayo rito ng Mula calcium first. nitrate hanggang sa pabaon, first shot, second shot, pabaon, hugas. Andito na po lahat hanggang ngayon. Ayan. Salamat Sir Miguel. Thank you po. Ayan. So, ito po ay i-upload natin. Kasi po, hindi po magtuloy-tuloy yung ating live. Nasanay na po sila na walang amoy yung laso natin. Kaya hindi na nag-face mask si Kuya Andy. Ayan. Inuulit ko po ang single shot po ay hindi po kasing baho ng ibang propino po. Subalit, kung kayo po ay nagmi-mix sa mga drum at yung mga hose po ninyo na ginagamit ay gumagamit kayo ng ibang uri ng propino post at ibang uri po ng acephate. Babasa ng todo. Oh, okay lang na mabasa siya. Wag lang yung malakas yung buga. Okay lang po na mabasa, wag lang po yung malakas, wag lang pong matutukan. Ayan po, yan oh. Yan. Kitang-kita po natin yan mga ka-farm. Kahit isa walang gumagapang. May nakita ba kayong gumagapang sa bulaklak natin? Wala. Awa ng Diyos. Kaya prevention lang po tayo ngayon mga ka-farm. Nakatago po sa loob, kaya akala po nila walang bulaklak. Ayan po. Maganda na dahil tatay Oo. Sarla. Yan po si Kuya Amang naman. 40 years na sprayman. Ngayon lang nakaranas magpabulaklak ng ganito na nagtuloy ng 3 linggong ulan. Ayan. So yan po, buhay na patutuo po yan na mula po per shot ay inuulan sila. Ayan, nasa ilalim. Voluntaryo yan. Yan naman sir ha, na-observe mo, kahit yung mga nasa ilalim hindi nasira. Na-observe mo, karamihan kapag hindi nasisikatan ng araw, hindi siya nagtutuloy. Kasi pinatibay natin yung resistensya nila. Yan. Hindi natin sinira yung timpla ng lason sa maling mga kombinasyon. Na yun yung pinaamin ko kayo, ay namin ninyo, aminin mo muna na mali kayo dati pagtitimpla. Talaga may pagkakamali sa pagtitimpla noon, marami. Kaya, Pagka naulan, tapos marami hayop, may konting hayop, pinapatay namin, dinalakasan ng gamot, tapos sasabi butel. So ngayon, Pinalikan namin, wala, laspag, lusaw. maganda na nagpabaon. Okay. So, Kaya ngayon, yung gamit namin gamot, maganda naging resulta, bumutel, walang umitim kahit na nauulan. ilan linggo tayong inulan? 3 linggo straight. hanggang 30 at 31 days. Ayan. Dito nga doon yung tubig hanggang dito, nilibot namin yan. 12 days, nilibot namin hanggang dito. So, salamat kuya ha. At Salamat sa Ines at kay Kapon, kay Sir Miguel. Sir Miguel. Ayan. Miguel. Yan. So, kuya, thank you. Yan. God bless. Happy farming.